Ang bango. Ma, ano ulam? Ang bango. Ma, ano ulam? Ate, gising na! Bangon ka na dyan. Opo, ma. Nakaupo na. Ay, ang bango naman nun. Ma, anong ulam? Nakauwi na po ako. Ma, anong ulam? Sai, sorry ha. Hindi ko na kaya eh. Pagod na ako. Break na tayo. Anak, kamusta? Kita pag-aaral mo. Anak, kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Ano po bang ulam? As usual, niluto ko ang paborito mo. Oh, ma, bakit lumabas ka? Di ba sabi ko magpahinga ka na po sa kwarto mo? Naamon kasi niluluto mo anak eh. Ano bang ulam? Sa mundong puno ng pagbabago at hamon, may isang pag-ibig na hindi kumukupas. Ito ang pag-ibig ng isang ina. Isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, handang magsakripisyo kahit anong oras, at patuloy na nagmamahal kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ito ang uri ng pag-ibig na nagtuturo sa atin ng tibay, pag-unawa at tunay na kahulugan ng sakripisyo. Sa bawat yakap at pag-aaruga ng ating mga ina, naroon po ang paalaala na tayo ay laging may tahanan sa kanilang puso. Kapayapaan po at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang temang ito at tuklasin kung paano ang pagmamahal ng isang ina ay sumasalamin sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Paglayuin man ng panahon, mag-iba man ang direksyon, mananatiling ang pag-ibig ay nakaugnay. Ito ang pag-ibig ng isang ina. Gaya po ng itinuturo sa daily reflection na Love Notes ay ating mababasa ang Colossians chapter 2, verse 5. Even though I am not with you, I keep thinking about you. I am glad to know that you are living as you should and that your faith in Christ is strong. Colossians chapter 2, verse 5. Love knows no boundaries. It is not bound by time nor space. If you love someone, that someone remains in your heart
whenever and wherever you are. You are always concerned about your loved one. If we love each other, we hope for the best in each one of us. We are glad to know that you are blessed in your material and spiritual life. We are happy to receive reports from the Abbisers that you continue in the faith and love for Christ and for each other. Kasi si inay, siyang nagturo sa akin sa lahat ng mahalagang bagay. Sa likod ng aking bawat tagumpay, isang matamis na ngiti ang iyong alay. Kahit saan lumingon, naroon ang iyong kamay, laging gumagabay. Sa tuwing may luha aking mga mata, pinapahid at pinapawi mo, O Ina. Hinday sapat na nga ba, pasalamatan kita, ika'y isang pagpapalang kay halaga. Marahil
Blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Narinig niyo na ba ang salitang, "Ma, anong ulam?" Sa simpleng tanong na ito, nakatago ang isang mas malalim na kahulugan, ang wagas ng pag-ibig ng isang ina. Hindi lang ito ang tungkol sa pagkain, kundi sa araw-araw na pag-aalala, pag-aalaga, at pagnanais na masiguro na busog at masaya ang kanyang pamilya. Minsan, sa likod ng ulam na nasa mesa, may mga pagod, sakripisyo at panalangin na hindi natin nakikita. Kaya sa araw na ito, tatalakayin po sa atin ang paksang ito sa segment na Youth Worshiping God. Blessed day po at welcome sa panibagong pagtatanghal ng Youth Worshiping God. Brother John Daniel, kabataan ng Most Holy Church of God in Christ Jesus. At kung nakarelate ka sa mini-skit na pinanood nyo sa unang bahagi ng pagtatanghal, ay maitap naman ang heart reaction at ma-share na rin ang video ito upang marami pang marating ang pagtatanghal ng programang ito. Shoutout sa mga kabataan dyan! Anong ulam? O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Shoutout sa mga kabataan dyan! Anong ulam? Paano kaya gawin nating positibo ang meaning ng salitang ito? Para mabigyan din naman natin ng karangalan ang ating mommy, mother, nanay. Ma, anong ulam? U stands for understanding, na sa kabila ng pagkakamali, inunawa mo ako. Inuunawa mo pa rin ako. Sa kabila na hindi ko ma-meet ang iyong expectations, handang gawin ang iyong kaya para lang maunawaan ako. L stands for love. Love because you are a loving mother. Walang ibang magmamahal, magpapatawad at tatanggap sa amin ng buong buo, kundi ikaw lang, nanay. Lagi kang naroon sa bawat pagkakataon na kailangan ko ng suporta. A stands for appreciation. Iba ang appreciation mo, Ma. Proud ka kahit sa maliliit kong achievements sa buhay. Nariyan ka. Nakatingin ka sa efforts at hindi sa resulta. Salamat sa appreciation mo. M stands for motherhood. Can a mother forget the baby and have no compassion on the day she was born? Mother's love is like our God's unwavering love to us. Kaya ako, bilang anak, anuman ang aking magagawa, anuman ang maaari ninyong magawa, upang mapasaya din natin sila, maipadama din natin na minamahal natin sila. Understanding, love, appreciation, motherhood. Mahalin at igalang mo ang iyong ina. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Ephesians chapter 6, verse 2. Mahalin at igalang mo ang iyong ina. To live a happy life, mahalin ang iyong mommy, mother, ang iyong ina.
Muli, ako si Brother John Daniel, ang segment na nagbibigay pagkilala, paggalang at karangalan sa ating mami, mother at nanay. Mahal na mahal namin kayo. Hi, Mami! Thank you po sa lahat. Promise po magiging rat-tech po ako soon. Ma, maraming salamat po sa lahat-lahat. Mahal na mahal po kita. Hi, Ma. Thank you. I love you so much. Take care always. Ma, maraming salamat. Mag-iingat ka palagi. I love you. Ma, soon I will give you the life you want. Ma, anong ulam? Mahal mo ba ang iyong nanay? Ang iyong mama? O inay? O mami? O kung ano man ang tawag mo sa kanya? Kung kasama mo siya ngayon, yakapin mo siya at ipadama mo ang mairit na pagmamahal. Tandaan mo, hindi habang panahon ay makakasama natin sila. Kaya habang may pagkakataon, mahalin natin sila at ibigay ang karapat-dapat na paggalang sa kanila. Bago po tayo matapos, mag-ukol muna po tayo ng isang panalangin. Panalangin natin ang kapakanan hindi lamang ng ating mga ina, kundi ng bawat miyembro ng ating pamilya. Idalangin po natin ang patuloy na pag-iingat ng Diyos saan man tayo pumunta. Manalangin po tayo. Aba, dakilang Panginoong Diyos, Ikaw po na makapangyarihan sa lahat. Ikaw rin ang may mabuting kalooban na magkaroon kami ng isang mabuti at mapagmahal na pamilya. Sa pangunguna po ng aming mga magulang, sa aming mga tatay at mga nanay, sa amin pong mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito, muli mo na naman kaming pinagkalooban ng iyong mga pagtuturo na nagpaparealize sa amin kung gaano po kahalaga at kadakila ang pag-ibig ng amin pong mga nanay sa amin. Ito po ay sumasalamin sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo po sana kami na habang kami po ay nabubuhay pa, kasama po ng aming mga magulang, ng aming mga kapatid. Makita mo po sa amin ang palaging pag-ibig sa isa't isa, ang pagmamahal sa isa't isa, ang paggalang, ang pag-uunawaan, at anuman pong mabuting bagay na magagawa namin para sa kanila. Lagi mo po sanang papaghariing sa aming tahanan, sa aming sangbahayan, ang iyong pag-ibig upang ito ang siyang makita ng mga taong nakapaligid sa amin at makatulog po ito sa kanila upang kanilang maunawaan din ang pag-ibig na iyong palagi ang ipinadarama sa amin po na iyong mga anak. Panginoon naming Diyos, tulugan mo po sana na lagi po naming maipadama sa amin pong mga magulang at sa amin pong mga kapatid ang aming pag-ibig sa kanila. Kung gaano po namin sila kamahal, kung gaano po sila kahalaga sa amin, at kung papaano po namin dapat na ibigin ang bawat isa sa paraang gusto nila at sa paraang ikasisiya o ikaliligaya nila. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na sa araw-araw po ng aming mga pagsasama-sama, kahit na kung minsan ay nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakasundo, lagi po sanang mangibabaw sa amin pong mga puso ang pag-ibig na iyong pong itinuro sa amin. Panginoon, sa araw na ito, idinadalangin po namin sa iyo na sana'y patuloy mong pagpalain ng amin pong buong sangbahayan. Ingatan mo po kami at patnubayan mo po kami sa lahat ng mga bagay na amin pong gagawin. Pagpalain mo po ang aming mga nanay at tatay sa kanila pong mga pagtatrabaho. Pagpalain mo po kami sa amin pong mga pag-aaral, ang mga kapatid po naming nagsisipag-aral sa kanila pong mga paaralan. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin sa maghapong ito at nawa ang iyong pong banal na kapayapaan ang siyang maghari sa amin sa buong panahon ng aming pangapamumuhay. Ang lahat po ng mga bagay na ito, pinagpapasalamat po namin sa iyo at amin pong hinihiling sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus,
Ikaw po na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.